Sa linya po natin si Attorney Sally Matula, Chairperson nagkakaisa Labor Coalition, Presidente ng Federation of Free Workers. Attorney Matula, magandang umaga po sa inyo. Attorney, hello. Hi, Melo. Magandang umaga po. At siyempre, magandang umaga din po sa milyon ninyong tagasunod sa Double B. Opo, kaya pa ba ng mga magsasaka? Ang hirap nito. Meron na naman tayo para bukas sa Attorney Matula na taas presyo. Ganito po, kaya kami napatawag. May panawagan ang gobyerno natin, si Presidente, na magkaroon tayo ng spirito ng bayanihan sa panahong ganito mahirap ang buhay. Sabi naman ng ating Department of Energy, pag tumungtong ng $200 per barrel ang presyo ng produktong petrolyo sa world market, kailangan na nating magbago ng style o lifestyle change now. Attorney Matula, ano pong reaksyon ng hanay ng mga manggagawa tungkol sa ganitong mga bagay? Naku po, matagal na po nagtitiis yung mga manggagawa. Wala pa yung crisis, negative na po yung income ng mga manggagawa. Kaya po, marami na nakasangkla ng mga ATM, ng mga manggagawang ordinaryo. Ano? Kaya gipit na gipit na po ang mga manggagawa. Kaya kinakailangan po, tama naman po, kinakailangan mag-adjust. Ano? Pero yung mga manggagawa, matagal na nag-adjust eh. So probably ay yung ating gobyerno naman ay titingnang mabuti yung pagbalansi kung sino na ba talaga ang naipit at yun pong nakakaluwag pa. Ano? So palagay ko naman ay halimbawa yung matagal nang hiningi ng mga manggagawa na 200 pesos sa wage hike. Yan po ay hindi wage hike actually. Yun ay recovery dahil kulang na kulang talaga ang sinturon para mabuhay ng maayos ang ating mga manggagawa. Opo, so wala nang ihigpit, Attorney Matula, sa madaling salita. Tama po, kasamang Melo, ano? Pero maski ganun pa naman ay lumalaban pa ang mga manggagawa at nananawagan po tayo sa pamahalaan na anumang pinapanday ng mga polisiya para ikumpronta itong crisis natin hinaharap ay dapat kasama sila at hindi na iiwan. Kaya nananawagan nga kami kay Pangulong Marcos na magpatawag ng National Summit kasi ipita-ipita talaga ang mga manggagawa at dapat kasama ang mga manggagawa sa mga konsultasyon na ginagawa ng gobyerno at hindi lamang ang gobyerno ang nagdidesisyon. Opo. Kung kayo isasama dyan sa pinapanukalan yung summit na yan, ano pong hihilingin nyo sa gobyerno, Attorney Matula? Partikular. Opo. Siyempre, halimbawa, yung ayuda sa mga transport workers, ano, maraming naiiwan na hindi nakasama, lalong-lalo na yung mga yung ating mga delivery drivers, hindi kasama doon sa 5,000 na binibigay sa mga public utility vehicle na tinatamaan naman talaga sila, no? At siyempre, yung aming pangunahing panawagan ay yung pag-adjust ng salary ng mga manggagawa dahil lahat na nga ay nagtataasan at yung sahod ng mga manggagawa ay naiwan sa traffic sa EDSA at hindi natin alam kung kailan tatakbo, no? Opo. Tingin nyo may liwanag yung hihingin nyo yan? Kasi ang unang aalma dyan yung mga negosyante. Kasi sabi nga, hindi ito ang panahon. Sapagkat lahat ay dapat magsakripisyo. Pati sila daw nahihirapan. Pati yung mga raw material sila. May marami kayong nakakausap eh. Mga raw mat nila, siyempre binibili sa dolyar po yan. Bagsak ang dolyar natin. At pagkatapos, mahal pa ang transportation cost, yung pagtatransport papunta rito, Atty. Matula. Tama naman na may interest din yung mga employers natin at yung mga negosyante. Pero kahit kailan pa man, halos lahat ng panahon, masagana ang buhay ay upos ng ating mga employer. Kaya dapat mag-usap tayo ng harapan. So gusto nga natin na kasama rin yung mga employers at yung kanilang mga organisasyon at yung mga manggagawa kasama ang kanilang organisasyon, kasama ang gobyerno para ating makita talaga kung ano ang tunay na buhay ng mga manggagawa at ano ang hinaharap ng ating mga employer. So, palagay ko kapag pinag-usapan ito at kasama yung mga importanteng sektor ay magkaroon tayo ng kasunduan na at least common interest at
ating maprotektahan ang bawat isa. Opo. Sabi ng Ibon Foundation, dapat ideklara na at aminin ng gobyerno na sa krisis tayo. Kayo sa hanay ng mga maggagawa, ano po ano po pakiramdam nyo sa nangyayari ngayon? Krisis na ba tayo, Atty. Matula? Ay palagay ko po, sabi ko nga kanina na kulang na at kapos talaga ang kita ng mga manggagawa kaya yung kanilang ginagastos ngayon ay utang na. Kaya nakikita mo yung mga ATM nakasangla na nga. Matagal na yung nakasangla at umiikot lang ang buhay at sa utang. Kaya palagay ko ay maging seryoso naman yung ating pamahalaan. Opo. Para sa halimbawa, pagbalansin ng budget natin. At siyempre yung ating mga employer para hatiyan naman nila yung mga manggagawa sa kanilang mga kita. Opo. Sabi ng Ibon Foundation, paghandaan na ang anumang worst case scenario. Sa hanay ng mga maggagawa, anong nakikita niyong worst case scenario sa inyong hanay, Atty. Matula? Ay, siyempre, pag lumala talaga ito, magugutom yung pamilya ng mga manggagawa. Siguro ang iba sa kanila ay matatanggal sa trabaho dahil hindi na yung kanilang mga kumpanya ay nakaharap din sa crisis na ito. Kaya malaki talagang impact at kinakailangan gumawa na ng mga bagong hakbang yung ating gobyerno. At sa mga bagong hakbang na yan ay dapat kasama ang manggagawa at ang employers. Kasi gano'n kaganda yung ginagawa ng gobyerno kapag hindi naintindihan ng mga manggagawa at ordinaryong tao, baka ma-misunderstand lamang. Kaya dapat kasama sila para at least sa mga interest ng mga basic sector at siyempre kasama na yung employer ay mabigyan ng katugunan. Opo. Atty. Matula, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Camilo, at mabuhay po kayo. Si Atty. Sally Matula, Chairperson ng Kaisa Labor Coalition. Hilingan, walang pinoprotektahan.